So, our topic is all about self in the perspective of sociology. Sociologists believe that our sense of self is not something we are born with, but something we develop over time through our interaction with others. Our self is shaped by the society we live in and the people we interact with. We will be focusing at Looking Glass Self theory of Charles Horton Cooley. Looking Glass Self is a concept in social psychology that suggests people develop their sense of self based on how they believe others perceive and evaluate them. The next slide essentially suggests that to understand ourselves, we must first attempt to understand how other people see us and use this knowledge to shape our own identities. So according to Charles or Looking Glass theory, it's important din na malaman natin kung ano nga ba yung personality natin as a person. Hindi yung nagbe-base lang tayo kung ano nga ba yung sinabi ng mga tao. But according to our stage, which is adolescent, nahihirapan tayong hanapin kung anong personality nga ba meron sa atin. Kasi dito pumapasok yung tinatawag nating multiple self. Pag sinabing multiple self, ito yung different identities ng tao. Depende kung sino yung kasama mo. So, anong personality mo kapag kasama mo yung kaibigan mo? Ano naman yung personality mo kapag kasama mo yung family mo? Siyempre, iba-iba yung personality na pinapakita natin kapag iba din yung kasama natin tao. Kaya nahihirapan tayong hanapin yung personality natin, which is dapat isa lang yun, pero dahil nagkakaroon nga tayo ng multiple personality, nahihirapan tayo. So, according to Charles, importante din na magbigay tayo ng oras para hanapin yung personality natin. Hindi yung lagi na lang tayo nag-a-adjust sa mga tao na kung sino ba yung talagang kasama natin. Maganda din na malaman ng tao na kung ano talaga yung personality mo. Hindi yung nag-a-act lang tayo, ina-act lang natin yung personality natin kapag kung sino yung kasama natin tao. Tinawag din siyang Looking Glass theory kasi sinasabi sa'yo ng ibang tao kung ano yung personality na nakikita nila sa'yo. That's why it called glass theory. Kung ano yung nakikita ko sa yung personality, yun yung sasabihin ko sa'yo, and yun din naman yung paniniwalaan mo. So, mas mahalaga din talaga na alam natin yung personality natin para alam din ng tao kung anong ugaling meron tayo. Here's the example, appearing more confident in an interview due to the approving looks from the panel of interviewers. So, at first, tuwing ini-interview tayo, we're so tense. But when you were sitting there and answering the question of the panels, and nakita mo na they look satisfied with your answer, gagaan yung loob mo and may-gain mo yung confidence mo. That's it. Here's the other example. So, peer feedback. Nung graduation ko, so yan, naka-makeup, diba? Pagkadating ko nung venue nung graduation, sinurbo ako ng mga friends ko. Tapos sabi nila, ang ganda mo, bagay sa'yo yung makeup mo. So, ang ganda-ganda mga OA na pagkakasabi nila. Kaya ako ito, feel ko that day napakaganda ko. Sa lahat ng picture, pini ko napaka-perfect. Pili ko napakaganda. Ano so, Diyosa, ganon. Ganon yung feeling. Tapos, ngayon, habang binabalikan ko yung mga picture, hindi naman siya ganon yung itsura niya. Iba na yung tingin ko ngayon sa tingin ko dati, nung araw na yun. Ganon yung factor niya. Tapos, yung professional feedback. Professional feedback naman, kunwari, teacher. Yan. Inask ka ng teacher mo, tapos nagustuhan niya yung answer. Tapos, as inapawaw siya sa sagot mo. Pili mo, ang talino mo na, diba? Hindi mo wala kang nagawang mali sa mundo, girl. Ganon. Ganon yung feeling. Then, family influence. Ito naman. Nung, junior high school, ang plano ko na talaga noon ay maging engineering. Mag-take ng engineering, I mean. Tapos, sinabi ko yun sa family ko. Tinatanong kasi nila ako kung ano daw ba, gusto kong kunin. Sabi ko, engineering. Tapos sumagot yung tito, kaya mo ba yun? Sabi niya gano'n. Tapos, tinanong din niya yung isang tito ko na engineering. Sabi niya, kaya niya ba yun? Sabi niya gano'n. Parang, doon, bumaba yung ano ko. Sabi ko, ay, wag na nga engineering.
engineering, feeling ko din hindi ko kaya eh. Ganon. Kaya nung senior high school ako, tinig ko ABM. Sabi ko, accountancy. Ka-accountancy na lang ako. Kung hindi ko kaya engineering, accountancy na lang. Yun. Pero, actually, ginudge din niya yung accountancy. Ginudge din niya ako doon. Sabi niya, di ko din daw kaya accountancy. Pero may nagsabi sa akin na, mas madami nagsabi sa akin na kaya ko. Kaya, ayun, accountancy. Kaso, hindi din nakuha. Bumagsak tayo sa entry. Okay lang. So, yung other example, kay Jasmine naman gagaling. Another example of looking last year is social impact. So, it can cause kasi positive or negative impact depende sa situation. So, paano siya naging negative? For example, you share a photo sa social media, tapos yung mga na-receive mong comment is negative or hindi maganda or masakit man kung basahin. Siyempre, pwede ka magkaroon din ng insecurities. Then, yun din yung pwedeng maging reason mo to stop using a social media kasi nasasaktan ka lang kung ano yung personality na nakikita sa'yo ng isang tao. Paano naman siya naging positive? For example naman is, nag-share ka agad ng photos mo sa social media tapos na-receive mo is puro magagandang comment like nakakatuwa, na-appreciate ng ibang tao kung anong personality yung meron ka. Siyempre, diba, it can increase your confidence. So, pwede yun yung maging reason mo to continue use social media kasi parang nagkakaroon ka ng happiness kung ano yung nakikitang reaction sa'yo or personality sa'yo ng ibang tao. So, another example is the classroom dynamics. So, sa classroom dynamics, ganito yung situation niya. For example, yung group nyo, nagsabi na magkakaroon ng debate. Tapos sa grupo nyo, ikaw yung napiling leader kasi kilala ka nila na magaling sa vocabulary, sa mga words, at may confident pagdating sa pagsasalita. So, yun yung personality na nakikita sa'yo ng ibang tao pagdating sa classroom or ng mga classmate mo. Kaya ikaw yung pinili nilang leader.